In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alehem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Imos. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayaring samantala nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamamatay. At siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula na mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa isinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga sila sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem.
Naratna nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko ang Imos story ngayong third Sunday of Easter. Sa kwento ng Imos, makikita natin na kahit kasama na nila si Jesus, hindi nila siya nakilala agad. Bakit? Dahil puno sila ng lungkot, duda at sariling expectation kung paano dapat kumilos ang Diyos. Ganito rin tayo ngayon. Minsan, kasama na natin ang Panginoon sa buhay, sa pamilya, sa problema, sa sakit. Pero hindi natin siya nakikilala dahil nakafocus tayo sa takot, stress, o sariling plano. Pero ang ginawa ni Jesus, hindi niya sila iniiwan. Lumapit siya, nakinig at nagpaliwanag ng kasulatan. At sa huli, nakilala nila siya sa paghati ng tinapay. Saan ito? Sa simbahan. Isang malinaw na paalala ng Eucharistia. Ang mensahe para sa atin, burning heart experience. Kapag nakikinig tayo sa salita ng Diyos, unti-unting nagliliwanag ang puso. Makikilala si Jesus sa misa, lalo na sa salita at sa Eucharistia. Faith is not by sight alone. Kahit hindi natin nakikita, naniniwala tayo. Sabi nga ni St. Augustine, believe so that you may understand. At si St. Thomas Aquinas naman ay nagturo, ang pananampalataya ay hindi lang emosyon, kundi pagtitiwala sa katotohanan mula sa Diyos. Halimbawa sa ating buhay, isang pamilya na dumaan sa matinding pagsubok, sakit o kahirapan, pero hindi tumigil sa pagdarasal at pagsisimba. Kalaunan, nakita nila ang biyaya ng Diyos. Isang tao na nawalan ng pag-asa, pero sa pakikinig sa salita ng Diyos at pagtanggap ng komunyon, unti-unting gumagaling ang kanyang puso. Ano ang dapat nating gawin bilang mga Romano Katoliko? Una, magbasa at magnilay ng salita ng Diyos araw-araw. Pangalawa, dumalo sa banal na misa, doon natin siya tunay na nakikilala. Pangatlo, mamuhay ayon sa kautusan ng Diyos. Hindi lang alam, kundi ginagawa. Pang-apat, maniwala kahit hindi nakikita. Tunay na pananampalataya. Panglima,
maging saksi, witness, ibahagi ang mabuting balita sa iba. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa kwento ng Emmaus, ipinakita mo na hindi mo kami iniiwan sa aming pagkalito at kalungkutan. Buksan mo ang aming puso upang makilala ka namin sa salita at sa Eukaristiya. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng mga may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang buong aming pamilya, at lahat ng nakikinig at nagbabasa nito. Gabayan mo ang aming mga kaparian, ang aming Santo Papa Leo XIV, mga obispo, aming kura-paroko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluhia. Basbasan mo rin sina Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang pamahalaan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. Patawarin mo at tanggapin sa iyong kaharian ang mga yumao, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, at lahat ng aming ipinagdarasal sa pamamagitan ng intersesyon ng Mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos at kalamidad. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!